mga community naman namin, ate, sila po ay ang aming mga kapeligro. So ito ay kapeligro questions. Magtatanong lang sila sa inyo din. Sagutin nyo lang po kung alam nyo po yung sagot sa tanong nila. So ito pong first question natin ay from kapeligro Peter Clemenza _030. Aray. Hello Chaka and hello Miss Jen. Nakakainggit ang mga travel contents mo, madam. Gusto ko na rin talaga mag-travel kahit once a year lang. Pero every time may naiipon ako, napupunta rin sa ibang gastusin. Paano ba mag-ipon for travel nang hindi naaapektuhan ang responsibilities? I can totally relate to that. Na parang may nilalaanan ka tapos biglang may mangyayari because it happened to me like multiple times. Yung parang nakapag-ipon ako tapos na-aksidente mama ko so kailangan niya ma-hospital. Nakaipon ulit ako, nasunog yung bahay. Tapos nag-ipon ulit ako, na-hospital naman or nag-cancer naman lolo ko. Tapos, parang sinasabi ko at one point, di na lang kaya ako mag-save. Kasi palaging like may nangyayari or something. So, with that question, I think you have to wait for that time na parang malaki na talaga na ipon mo before you get to travel. Because for me, please wag mo i-compromise talaga like yung mga like the daily needs para lang makapag-travel ka because it's really hard na yes, I do understand that you wanted to explore and all pero mahirap din na parang what if may mangyari din tapos wala ka alam mo yun? Wala ka mahuhugot and all. So patience. Patience lang and yeah, for me, never compromise talaga like your daily needs just for you to travel and explore. So, mas maganda pa rin mag-travel nang wala nang isipin. Isipin, yes. Kung kaya. Kasi now, siguro like, I'm nasa privilege na ano na ako ngayon. You're more comfortable now. Kaya nasasabi ko din to. Yes. So, siguro lang, eto na lang siguro, try to look for a destination na kaya sa budget mo. Kahit yan na lang. It doesn't necessarily mean na international travel siya. Kahit man lang like local travel. Say for example, if you're from Pampanga, kung kaya mo like magsubik na travel, kung kaya yun sa budget, that's still a travel. Yeah. Yung mga gano'n na super kasya lang talaga sa budget mo. So I think that's parang wag mo nang something big na alam mo namang hindi pa kaya. Literally na 1,000 journey begins with a single step. Na parang mga beauty queen na naman nakatake ng bading. And dahil dyan, meron pa tayong next question from @Patricia Simpson. Hi Chaka, I love PDP. Sobrang napapatawa niyo po ako to the point na minsan mukha na akong ewan sa UV Express. Sana mapili tong message ko. May partner ako na sobrang disciplined pagdating sa pera. Lagi niyang iniisip ang future, savings at long-term goals namin. Ako naman, gusto ko ring mag-ipon pero gusto ko rin ma-enjoy ang present. Gusto kong mag-travel, mag-try ng bagong experiences at gumawa ng memories habang bata pa kami. Minsan feeling ko nalilimitahan ako pero naintindihan ko rin naman kung saan siya nanggagaling. Paano ba makahanap ng balance kapag magkaiba kayo ng pananaw sa buhay? Ay, sa pera. Nakaka-relate ako. Parang hindi ko ikaw lang din nag-send dito. Hindi ako. Dami account. So Patricia. Patricia Samson. Kamusta? No, kasi ako, si Renz kasi para siyang, we'll figure it out. Kasi never niya na-experience yung hirap. Parang gano'n. Like, comfortable life siya. Parang, alam niya, I don't know. I don't know how to explain it. Pero gano'n yung mentality niya in terms of finances. Ako naman, say for example wala pa yung bata, iniisip ko na hanggang college. Okay. Kasi, I know how it feels. Kasi may pinapaaral akong college, ganito, ganyan. So parang, dapat may pera na ako hanggang college ng bata kahit wala pa yung bata. Ganon din ako. But at the same time, nag-travel pa rin ako noon. Siguro, sa ganyang klase na, magjowa pa ba sila? Tawagan natin. Pasabi po follow-up question. Hindi pa. May follow-up question. Kung magjowa pa sila. Partner lang ang partner nasabi. pa Baka lang hindi pa. Ako magjowa, maghiwalay na lang. Yung pala yung advice. So just in case na asawa. I think like, Hoy, ang hirap talaga kasi. Maghiwalay na talaga. Pero, hindi. No, siguro lang, you have, parang kailangan talaga ng heart-to-heart talk
with your partner. Kasi ako same ako ni Rans, parang yung ginagawa ko kay Rans, parang sinasabi ko, expenses mo, expenses ko, ilista natin. Magkano yung earnings, ilista natin. Tapos, tingnan na natin kung magkano man yung like sobra. Kasi, we're not the typical married couple na, as of the moment wala pa kaming joint na account. Pera ko, pera niya. Tapos, yung mga expenses namin, say for example, like ako yung rent, siya yung sa internet and kuryente, mga ganito, ganyan. So, lahat, ako nag-i-initiate sa conversation kasi ako yung grabe yung pagiging mindful. Mindful ko with the So, ako yung nag-i-initiate. So, siguro siya din yung mag-initiate na what if, sige, ilista natin ganito and all. Tapos, sabihin niya sa partner niya, since, eto, meron naman tayong extra, para like, can we please na parang mag-travel tayo since we have like this extra naman na money and all. Kasi we're not getting any younger din naman. Can we please do this and all habang may energy pa tayo to do it. No, kapag di maintindihan ng partner, hiwalay, dali ka usap ni madam. Pero ako, ma-add ko lang doon. I think yung part lang na yung partner mo is medyo frugal sa pera, maisip siya sa future nyo, and then at the same time, yung ikaw naman, you're thinking about your present. I think that's a good combination. Yes. Hindi kayo parehas na waldas. Hindi kayo parehas na OA sa pera. Pero yun nga, kumbaga meet halfway. Yes. I love that. Yes, balance dapat. So ito ang ating last question po, no? From Kevin Brio. Kapeligro, may gusto akong tahakin na ibang career path pero natatakot akong magsimula ulit dahil parang masasayang yung mga taon na inilaan ko sa current work ko. Totoo bang walang tamang edad para habulin ang pangarap? O may point ba na kailangan mo nang tanggapin kung nasaan? Tore naman ito. Short but striking. But terrible. Very, very Ako naniniwala ko walang limit sa edad if you wanna pursue your dream. As in, wala talaga. Now, kasi ako, BPO, FA, magkaibang industry talaga sila. So what I did was, before ko pinasok pagiging FA, hinintay ko yung 13-month pay, at hinintay ko yung parang bonus. Profit sharing. Lahat ng mga bonus. Yes. Okay. So parang, para at least, if you wanna start something new, hindi ka parang walang-wala talaga at all. So, if you really want to have a different career path, as much as possible, kung pwede mo like ipunin, lahat ng pwedeng ipunin before you start something, then go. Gawin mo yan. Kasi sometimes if you feel like you're stuck, you will not be as parang hindi ka na magiging parang ba? Fulfilled as a human being. Sa ginagawa mo din sa work mo, or you're not gonna be like super effective na with your work kasi you feel burnt out na and all. So, do not settle with your work if hindi ka na masaya. Yeah. So, the best thing that you have to do if ever, kung kaya mo mag-save, hintayin yung 13 months pay, mga ganun, before you pursue the dream career that you have to it. Tsaka wala yan sa edad. Exactly, wala talaga. Si yung naka-discover nga ng 11 secret spices ng KFC. Ano ba? Colonel Sanders, at the age of 70, doon niya napaandar ang KFC. Kaya huwag kayong lolo-loko. Oo. So kung pag 71 ka na, give up na girl. 70 pala yung Hanggang 70 lang ang latest. Yun yung atake. Uy, huwag kang magpakapetsa de peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan, may funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms, pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.